you again. Namin man kayo talag sa pinamagandaan, pinagandaan gawanan kita, nalibay ang buwan na nakakaligtas sa inyo. So, salamat po sa inyo, pinagandaan mo, pinagandaan. Ang mga na nalibay na mo, nga ang mga katawan sa Diyos, ang isa na sa pagdayan, mga kantos, mga tinawadon, wala iyan nagapunta sa pagdayan sa Diyos. Amen? Hope you will keep on keeping on serving the Lord until our Savior, Jesus Christ. Anak ko nga pagkatunan subong makita din sa hinalan sa kasulatan sa Luke chapter 5 verse 1 to 11. Hindi ko na ini pagbasahon, alam ko na nga butak sa screen ni Ma'am Inem persamtang aratira i-explain ko na sa inyo kagabay na ang pulong sa Ginoo may kaugid sa pagtudlo sa aton sa pag-encourage sa aton, hindi lamang kita malupamati, hindi malumpuan kayo ka na ang mulong. Ang mensahe ng pagkadalong ko sa inyo is about what are the needs? What are the needs of Christ's followers today and onward? Ano bala ang mga kinanglanod sa mga tumuloo ukol sa mga tao na nagsunod sa Kristo Jesus. May tatlo na kapundirika kamatuuran na itao kanino, magaling na kanuntuman, kagabay na kalunong nini, samtang na nagawlan kita sa pagkakas sa Ginoo. Luke chapter 5 verse 1 to 11. Sa kanyang aga, magatulog kita diri sa mga na-experiensyahan sa mga sumunod ni Kristo na nagbago sa ilang ng mga kabuhi. Makita natin diri na may apat ka mga sumunod ni Kristo Jesus. Si Pedro, si Andrew na anak ng bugto, tapos ang anda na dalawang partner namin si James kag si John. Ang witness ng mga termi makita natin kag ma-mention diri sa Bible, sa New Testament, especially sa Gospel, na permi lang sila ugdanan kag nagaupod sila permi ni Kristo. Sa unang kapagtulog sa siya text, may butang na dapat himuon din nila kag dapat matusod. Amoy na rason nga ang naging tawag sila sa Ginoo. Kaya may mga butang na gusto na ipahimo sa Diyos nila na dapat din nila nasundon kag tapuson. Ang ako na Ginoo, isang makanagawang tana, nagkakinahanglan ng tana sa ngunit sa mga katawan, pareho sa iyo at pareho sa ako. Agod na makadasig ang liputon ng Diyos, agod na madamo pagin sa makakilala sa Ginoo, nagkakinahanglan siya sa iyo, nagkakinahanglan siya sa ako. Kagari diri, na may mga butang galit na mas importante para sa mga Kristo. Na gusto niya na sundon rin na ang tala. Kagami dili ang una din na kinanglan, ang first na essential need sa isang kasunod ni Kristo. Number one, the Christ followers
kinahanglan siya sa tulong sa iyo. Ang nakikita natin sa verse 1 to 3, the Word of God says, "And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the Word of God, he stood by the lake of Gennesaret, and saw two ships standing by the lake, but the fishermen got out of them and were washing their nets. And they entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship." Anong na-discover natin na nakita? Kung kang tulong sa Ginoo, rako sa mga tao na ginubusog sa ta, agad to sa pagpamatik ng tulong sa Diyos. Subok na panahon, buglay magtatipon sa tao sa pagpamatik ng tulong sa Diyos. Kaya ang mga gusto sa tao sumuli, hindi tulong sa Ginoo. Madali po sila mapatipon kung hindi karoon sila na magkaon. Nakuha na. Kaya mula yung gusto ko magdamon, Trinita, iyaw, lechon, na mabuhay. Kaya mga tao, hindi karoon mo ma-attend din na. Hindi karoon pang hindi. Kaya ang tao, sa isang Bible, sa uliilan daw, ang ilan ang gusto mo, ang ilan ng Diyos. Ang mga balikod, their God is their belly. Ang ilang gusto. Ang importante sa tao sa mga basta gusto lang, namihan siya sa yung malihan mo sa palawin na wali, nagalios na sila, hindi na sila kamakit. Na ikaw na nagtuo kay Kristo Jesus, dapat ikaw mamati. Nga ang kinahanglan mo bilang tulong sa iyo, may mga rason niya ang Bible. Siling sa Proverbs 29:18, "If there is no vision, the people perish." Actually, ang word ng vision nila, wala nagtatangkway, hindi po sila na palanatahon, hindi mo nagtahon ng context na nila, nagpalata sa Word of God. Kung ang tao, wala na siya gana upon kauwaw sa pulong sa Ginoo, malaglag din gana ang nagpupsin gano'n sila. Sa ibang translation, ang meaning ng banyaw, those who do not have revelation of God's law live their own way. Ang ginamata po, kung wala ka na katuon sa pulong sa Ginoo, ang imo na gusto, ang nag-imoy moon. Kailangan wala na sa naghiya sa imo. Kagayamata po, they live their own way instead of God's way. Pero kung ikaw sumunod ni Kristo, dapat may alam ikaw na hunger and thirst for the Word of God. Meron ikaw yung nagdutong kagawal. And that's the reason why you are here today, because you want to listen to the Word of God. Hindi ba ako ng gusto mo? Kaya kung wala ka gana, ay wala ka din. Lain niya ang kaduan mo. Pero kaya gina-prioritize natin ang pulong sa Ginoo because we believe na ang pulong sa Ginoo may dakong ginabahin sa kamuhitan. Because, sabi sa Bible, kung hindi na ikaw magpamati sa pulong sa Ginoo, delikado na. Magapadulong na ikaw sa kalaglagan. Siling sa Hosea chapter 4 verse 6, kanami natin sa minabang Hosea. Many people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected the knowledge. I also reject because you have ignored the law of your God. I will ignore your children.
Delikado ba ito i-ignore natin ang pulong sa Ginoo? Niya hindi ka mo magpamati. Ang inyo kamataan, i-ignore ko man. Ang mga tinambal niya sa mga tawang sa Israel. Siling pagani sa Proverbs, na kung hindi ka mo mamati sa pulong sa Ginoo, kung magpangamuyo ka mo, hindi man mo magpamati sa inyo. Uwakan. So, ang muna ka-importante ang pulong sa Ginoo. So, sa verse 1, we see the desire of the people. Nagadilaguso sila sa kinalayan. Nagadinusuganay sa ina. I like this word, nagadinusuganay. Hindi nagadinusuganay tungkol sa pagkaon, kundi nagadinusuganay sila agad to magpamati sa kay Kristo Jesus. Pero sa piyang kabayo, ining mga tao yan na nagadinusuganay sa pagpamati, may isa naman yung kagrupo na daw ginadisregard nila ang pagpamati sa pulong sa Diyos. Verse 2. What yung Bible verse 2? And so 2 ships standing by the lake, by the fishermen, were gone out of them, and were washing their nets. Kung ang mga tao yan nagadinusuganay sa pagpamati, sila yung busy man sa pagpanglimpyo sa ilang mga pukot. Daw wala sila gana magpamati sa kay Kristo Jesus. They don't care. Or maybe, sila nila, ang naman na muna, ang mga nakinig na tundo ni Kristo, natapuson na lang na ipangugas natin ng mga pukot para maliliwan natin. Bayaan na kayo yung mga tao yung lista. Kung ang iban may gana, ang iban na daw wala ng gana. Kung isa sa simbahan, na-discovery ko may mga tao na pirti ang gana ng isang lapit, pangwali. Kung may araman niya, nga kung magawin-gawin na katanaw na sa ilaw. Ang buong sigaron siya, Pastor Yusta, because it's already late. Kabay wala sa may-ari nila. Nilawos ko lang ang mga sa ilang mga kayo daw nagdali ka dito. May anak na pala tabutong kakabuwas ng tulong sa Ginoo? Ha? Maulang sa Ginoo? Gaway nyo muna sa mata. Sila yung mga namin. Ang munang tinahan natin sa siniyaplan ng tulong sa Ginoo. Pero ang kanaming bila, sinindira sa verse 3, bisan may ibang daw wala gana magpamati, sinig sa Bible, he entered into one of the ships which was Simon's and prayed him that he would cast out a little from the land, and he sat down and he taught the people out of the ship. Sinig sa ginagbahala, kung hindi mo mamati, ang importante na mawali ko ang tulong sa Diyos. Pastor ko, pinangan ng Panginoon na. Kung may ala na daw wala gana, hindi magpapito, sige lang mali. May ala na nga nagpamati. Sa chimpo ni Kristo Jesus, not all. Hindi tanan nagpamati. May ala na nagpamati ng sinabi, Roga, bantay na kung anong sala. Nga, yambang ni Kristo Jesus. Kapangita lang sila sa nanuna, sa sana sa malagmula. Kaya lang igulang na isang professor sa Silliman University, Doctor of Education. Membro siya dito sa Silliman. Every time na magwali ang ibo mga pastor, tapos wali, sila nga ang ini ang grammar mga salamat. Dinalista din. Niya ang iyong expression na, you know, ano pinaka-basis. Ang iya nakuha, you know, kaya nakuha niya ang, wrong na hirapan. Kung di magpauli siya, kung hindi siya sa kuha, kaya ang pinabantayan nila kung sana.
Pastor ko, hindi ka mag-problema siya kay si Jesus. Wala na siguro sa pinakasagat ka manugwali sa tumatiro si Jesus. Gina-question pa kanya ng ewan. I don't care kung may mga tao nag-question sa wali ko, ang importante ang punong sa Ginoo ginawali. Ang importante na may mga tao na nagpamati, kung may mga tao na may ara, kagutong, kagauwang sa punong sa Ginoo. Sa labdong na tayo sa Ginoo, hindi ka pamati. It is depending on the Lord. Pero kung wala ka lang mga na mamati, it's better to stay at home. Kaya useless ang pagsikagto mo rin. Ang purpose mo masin ba mamati sa purpose mo, tapos wala ka magkalat, but better ka dito ka na lang. Matiktok ka na lang, o na Facebook. Hindi mo ito magkana. Kabayan sa pagsunod mo rin, nakaprepara rin ikaw na magsilip. Gusto ko pumati sa pulong at aking pamatiyan, gusto ko i-apply sa aking mga. Amen? Ang mga na, so kinahanglan natin ang pulong sa Ginoo. We need the Word of God. Number 2. Ang mga sumunod ni Kristo, first, we need the Word of God. Second, we need the Word of God. The Word of God. Nagtawag na nila sa verse 4 to verse 7. Now, when he had done speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your nets for a while. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake, and they beckoned after their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Nakita mo na ang milagro na ako. The word, the powerful word of God na nakita nila. Kinahanglan ta subong, kinahanglan ta ang pagpangikot kag mga butang na ginahimo sa Dios sa kabuhitan. Siling sa Ginoo, wala kang pamati sa akong karon. Mamati dito, pay attention dito sa ako. Siling sa Bible, they toil all night. Nagpangisda sila sa bilog sa gabi, kag siling sa Bible, they caught nothing. Kaso, mga eksperto, hindi ng mga fishermen, hindi mo na sila dapat tutuhan dahil sa gabi sila magpangisda. Pero gintumbot din sa Diyos na hindi sila makakuha sa isda para na mapahipalan sa Diyos ang iya nagahong sa ila nga tumangan. Kung isa sa ating kabuhay mo mga gusto sa Ginoo nga magtulong at magsalang sila kaya kung isa kasaling na kita sa ating nalitan na gagawin na pobre mo na kung isa nagkakalipat ikaw may Diyos ka na galing na makasarap na magsulpan sa problema mo. Hindi ba dapat na sa ako? Gusto natin kung isa sulban mo ang mga problema kagkon daw hindi na kita sulban ang muna ng tiyon ng mga the Lord daw hindi ko na kaya how? Dapat yan namin antes ikaw magiging sa isa kamutan kung gawin din ang Diyos ay anak. Dira ang source sa kanan na pagpapakayo. Kuwatan mo kung sino. Wala sila sa nakuha. Siling ni sa Ginoo siya, niya itablog niyo ang inyong mapumot kayo may makuha. Siling ni Peter, Lord, we told you that, and we caught nothing. But, siling ni Peter, at
actual word sa inyo mapuno niya magpakatibo sa inyo. So, dinsubo, sa verse 4, dinsubo siya, we see the Savior's command, and then in verse 4, Simon's compliance, he obeyed what God has commanded him to do. Siyang ginuman niya kung natabo. What happened? Sa Bible, nakakuha sila sa madamong na isda. Pagkatapos, nangayon pa sila puling. Sa ilang pagkatapos, pulingin kami, hindi na ako na masarakan. Ang sikretong galing sa kamuhita, ang keyword is obedience. Na kung ano ang pinahambal sa Diyos sa ato, bisan budlay pa, kumanong na, kay ala-ura galing, nagasunod ang pagpakamayo sa ato kamuhita. Sige, Peter, Lord, bisan kapoy kami, bilang kagabi, nagamalista kami, way sa nakwa, pero tungod sa iyong mapulong, sundon ka naman, ginsunod, kapagsunod, na using. Hindi lang gusto sa nato na i-bless ka sa Diyos. Sino gusto na i-bless din mo? Uy, pilalang ibang sino niya. Almost na. Ako gusto ko na i-bless sa Ginoo. Ang sikrito gali, pagduman. Agod na kung magduman kita, makita nato na ang gahon sa Diyos na kuwita. Madamo sa nag-testify ko niya sa class, sa graduating, na Pastor Pigaluhin, wala rin kami ang muni, wala muna. Pero salamat sa Diyos ang punta niya ako namin. Salamat sa Diyos. Kaysa isang mga nagkakaigong ito, napakita niya niya gawin, kagilimutan ang ating naman. Si Pastor Gwen, gawin sa mga hospital kaya siguro basta pag-isa na naman sa mga bayan. Kaya kung isa, mag-hospital ka, hindi ka mapatay sa masakit, mapatay ka sa balahiran mo. Mapatay ka sa balahiran mo, ma-stroke ka, kay pwede kamahan. Pero ang bago siya, sa libo iyayo, binibisitahan ko sa atin sa magpa-hospital. Pagkakita ko siya, very beautiful. Nagkapag ko yung nahon niya. Kaliwang-liwang kaayo, tungkol ko ng lakta na ang cancer cells sa bukos ng bukos. Doon hindi mo matulog. Mas lit ang akong blood sugar. Pero kung mag-istorya ko sa pinatunggan, kung ako kasubok. Sabi ko siya, igato, hospital na kayo. Hindi ka magpumilima sa balahiran. Kung dinala ko sa Ginoo, hindi ka masakit. Kabalo mo na ang Ginoo, mag-provide sa pinaglato. Ipakita niya niya ang gahong sa iyo. Ipakita niya kita. Na okay pa naman. Nag-hospital siya. Praise the Lord. Madamong sa mga natandog na tabi-pusumon. Mga kauturan, gintantog sa Diyos, nag-special offering, nagkaosang ilan na guma, kagipayag ang guma kay Pastor Quinn. Kagdaling bahay, kamo sila. Nakabayad man sa hospital bills, nakapakimotherapy, kag sobra pa ang tao sa Ginoo sa iya na pinaglalang, it's more than enough. Ako na yung Ginoo. Sa ligat ng Ginoo ta. Kung ano man yung mga problema, masugata na pisan kung tayo na masarangan niya sa Diyos. Kaya ang Diyos siya pugana, makanagawa, makasarang. Hindi ka magproblema. Salit sa Ginoo, kaya Ginoo ya ara, nagpamatik kami sa pangamuyo na. And I have experienced it in my life. Sa pagmasakit sa asawa ko, milyon na tulong na gasto, pero ang blessing sa Ginoo na sunod lang na nasunod.
sa pagpagbuhat-buhat ng Diyos. Our God is true to His word. Kung magsiling siya, limutan niya atong pinaglanon, limutan niya at atong pinaglanon. Kung magsiling siya, nga ayadon niya ikaw, ayadon niya ikaw. Ang akong naging pangamulo sa Pastor Fred, ito Lord, kung ako magtanaw, sinipigilan ka sa lahat ng doktor sa iyo. Pero Lord, please, if you want to extend this time, paliyog, intervene ikaw, kang maghimo ikaw sa mga mo. Sa iyo na I still believe in your kagamulan nga ako ng pangulong ko. Nakita sa mga dito ko nga ng milagro. Ano ang maayong na tiyon magpulis na kagabi ko ng laro? Ha? Gabi dito? Kung nagdaw niya, bigaw na yan. Gagumay lang na yan na kaulit. Kung gabi yan, lamang din na. Pero ipakita sa Diyos na wala sa adlaw ng gabi kung gusto niya, may muna. Because He is in control of everything. Tungod pinagsugo ang Diyos, gintuman ni Pedro, makita natin dyan sa verse 6 and verse 7, the sufficiency of the past. Ang kadamon nga sobra-sobra niya tungod nga nangyayang matinumanon si Pedro sa Yesus. And then third, ang sumunod ni Kristo, not only we need the Word of God, number 2, we need the Word of God, and number 3, we need the willingness to give up. Willingness to give up something. Verse 8 up to verse 10. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees. Sa nakita niya ang gahom sa Diyos, nga si Kristo kaya hindi ordinaryo nga persona. Nabisan pala, gali ang isla nagatuman sa iya. Says the Bible, he fell down at his knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man to the Lord." Nalipatan niya ng isda ang iyang focus para na kay Kristo. Sang permiro nga nagawali sa Kristo, gapangugas siya sa iyang next. Wala yan din sa pak sa Kristo, karoon siya nakita yung gawin ni Kristo, dito na siya nagtulong, niya pirti dili ka makakagahom ang angkon ng Ginoo. Kag sa nakita niya ang gahom sa Diyos, he saw himself. Anong magtulong niya sa iya? Ako galingon, siya, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Amo galingan mga utod sa Ginoo matabo, kung makita tagali ang Diyos, ang iya nagahom, masalimit kita Ginoo, hindi ko tapos. Palayo ko sa ako na yung sinful man. Ang nagkinagkilangan, makita tagali ang gahom sa Diyos para makita ang atong kugalingon. Kaya kung isa kung hindi ka makita ang gahom sa Diyos, ang atong kugalingon ang makita na. Kaya hindi ka lang i-resign. Nakita ganyan kasasalakan ng Diyos sa bawat bahang ng Diyos. So, ang nang iya ng acknowledgement. Simon's acknowledgement. After his acknowledgement, sining sa verse 9, he was astonished. Nakilala din siya, sining sa verse 9, for he was astonished and all that were with him at the draught of the pieces which they had taken. Kibot sila. Kag sa nakita nila ang gahom sa Diyos,
Ano natabo sa verse 10 and 11? Look at the Bible, verse 10 and 11. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. They're willing to give up someday. Kaya na-realize nila sa ilang kabuhay na nag-give up nila ang isda. Wala nila madumduman ang isda ito na damo. Sila sa Bible, ginpursok na nila, gitalikdan na nila ang ila na sa dagat. And then sa Bible, they forsook all and followed him. For them, sa ila na nga mindset na mas importante si Kristo sa kung ano man na magpapalala sa amin. Sa iyo, kapag ikaw, anong lang importante sa iyo? Importante ba si Jesus sa iyo? Kung importante si Jesus, kailangan si Jesus din ang number 1. Hindi ko sa mo na number 2 o number 3. May mga Kristiyano kung isa nga kung Domingo, sila nila si Jesus number 1, pero kung may outing, mas unaw nila ang outing sa kay Jesus. Ginagayaan ko yung umunod. So yung Jesus, importante ako sa imo. Ako yung mga swimming. Dapat aral ka sa simbahan. Kasi mo ba importante ako sa inyo? May alaman niya ng mga Kristiyano, sila hindi nila, importante si Jesus sa ila, pero kung gawuwang nila na baboy, unaw nila pa, bahog nila baboy, na suli na sangwan nila, nga ang dahon doon, hindi na sila magsimba. Kaya mas importante ang baboy kananda. Importante si Jesus, pero mas malangga ang pang baboy. May alaman nila tapunan sa simbahan. Siling ko nung naway ka nagasimba. Niyapay ko na agi, basta mga guguman ng akong karabaw. Niya ginapagitaan ko pa pastor kumpay, ginatiwaan ko na makakuha kumpay para ipakaon ko sa ato na karabaw. Pero kung isa nakalita ko, mga hindi ko simba. Ano nung mas palanggang pang karabaw kay Jesus? Siling ko nung kay palanggang ang karabaw mo, hindi na mga butang, hindi na palanggang mo, kuwaon na kay Jesus. Kasi ni Jesus, ang palanggang ang karabaw mo, ang palanggang mo, ang baboy mo, ang palanggang mo iisip. Nagdaon na, mabaligya ko na. Ang natabog sa to, sa duwayang karabaw, kay palangga niya sa kay Jesus. Ginbutangan niya hilo, para lang hindi makunan ang lawas. Karoon niya nabilapan sa karabaw. Patay ang karabaw. The next Sunday, nagkanto niya ng pastor, karabaw ko wala na. Siling ko sa akin, mamlaw na maayugin. Kaya siling Jesus, palangga ang karabaw mo, ari-ari kay kuha ang karabaw mo. If you will not give up something, na mas palangga mo sa kay Jesus, kuha na ni Jesus, I tell you. And I will close with biblical illustration about giving up. Si Abraham, give up niya ang home place. Sa gigawang sa Ginoo niya, Abraham, huwag ka sa inyong malugan. Kaya mo ikaw sa tubig, hindi sa akin. Si Abraham sa tumatulong mong gano'n na. Kung sa aton sumulungan sinubusubong daw si Bill Gates na si Elon Musk ang iya na pupundan. Pero sa Bible, he give up all these things. Kasi sa Bible, Abraham obeyed God by faith. Si Moses,
Mayo ng pagabuhi niya dito sa Egypt. Na-train siya sa mga maalam na mga tao sa Egypt. Maging sunod na siya na hari sa Egypt. Kung mapatay si Pharaoh, pero sa Bible, Moses give up the possessions and pleasures of this world in order to follow God. Para na sa Hebrews chapter 11, basahan mo give up. Si Maria, sa kapit na lang magpalansang si Kristo Jesus, may aras siya na din tipon-tipon na kwarta, din bakal sa tibon, nga bilis sa mamot na tibon, na pangol, mga isang katuin nga spirito niya. Kung sa isang Bible. Just imagine, isa katuin, din matipon-tipon, 1 year wage mo, tipunon mo, pagkapos sa isa katiun, bugbog mo, katibugbog lang kay Jesus. Amo ini kaling rason nga mga disciples ni Jesus, nagsabi, yung nga ang inibukao, inibukbo kay Jesus, kaya kalungon, nagugutan sila. Sining ni Jesus, naalalabunan ka mo. Hindi pa na yung nangyari. May mga tao isa sa simbahan, kung magbuli ikaw, masinsa, ay kalungon mo ay sa hindi buli simbahan. Nangungunan ko kayo sa damo. Nung kayo kalungon, hindi man na inyo, iyan na sa tao na nagpalanggan sa Diyos. Kaya tao na nagpalanggan sa Diyos, he will give up something for the Lord. Amen? Nabisahin mo pa kung isa inom. Baka, na kinanglanan mo, yung binukuna mo, binukay na kamahal ikaw, na kung ihatag mo sa Ginoo, magabilitano, sobra pa, saan dinhatag mo sa Ginoo. Amen? You have to give up something for the Lord if you want to grow in your Christian life. May mga butang kong isa sa ato na dapat ay give up para sa Ginoo. Are you willing to give up? Kung hindi mo na give up, hindi mo na iwas. Hindi mo na iwas. Bisan malahalong ka na, gina-fresh yung mobile na nabutan. Kung silang sa Ginoo, i-give up mo na para sa akin, sobra pa ang nabutan mo kaibigan ko sa iyo. Ang mga disciple ni Jesus nag-give up. Sila ni Jesus, karon, hindi na ako magpangisda. Ang gusto ko, mangisda na ako sa tao, kaya mas importante ang kalan sa isda. Mas importante ang kalan sa tao sa anak sa Diyos. Alas Diyos sa ato. Kabay na may nasuwa, ang naisyon. Kung may anak ng panagawin dito makakatang sa Ginoo, ihatag na. Wala na nila dito. You cannot outgive God. I tell you, you cannot outgive God. Ang mula sila sa ako na iyo sa una, how to get more money from God sa Dr. Orleo kung sa tatay. Ang iyang ginambal, you cannot outgive God. Kung maghatag ka sa isang kutsara sa Diyos, ang ibintaga sa Diyos sa iyo, isa ka pala. Dinagda mo, kutsara mo, pala. Pala. Dumdumanin pala rin ang pangabuhay mo sa unang nagsubo. Ang pamangkot ng pakamayo mo sa Diyos. Ikumparan mo ang pangabuhay mo sa unang. Napirti ka, kaya nagalagan ka sa Diyos? Napirti ka, kaya nag-support ka sa Diyos? Wala! Kung sa pagpangkang din-upgrade sa Ginoo ang pangabuhay mo ka na.
Bisa ng mga pastors ko, ina-upgrade naman sa Pinoong nilang mga buhay para mapakita sa mga tao sa palibot na may Diyos ng katotohanan ng bawal na makasarang na mag-provide sa atin pinangalan. Amen? God bless you, my brothers, here in the faith ministries. Kamay ang lulong nini ang mensahe. Hindi mali mo sa Diyos. Magandang o Diyos, thank you, God, sa iyong kaamin na tutulong sa aming mga kapatid. Kung magtulong kami sa una sa amon niya pamaluhin, na buglayan ni kami Diyos mo. Na-experience na naman ang pamabuhay that is what we call more than that sa mga pinangalan ng Diyos. Isa ikaw ang Diyos na may nakabot na paalwan sa aming mga kapatid. O Diyos, natuwala kami. Because so many times, we fail you. Kaya mabutan kami kung isa na wala naman ginag-give up. Kaya ginakuna naman na dapat ikaw ginamamon. Nasa sa iyong pulong ako, naon naman ikaw kung ano man naman panayuon, itaon mo sa amin. Kaya mo na ang gusto niyo matapos sa kabuhay namin. Buligin yung matulog din sa faith of this church na mag-grow sila sa iyong pagtuo, mag-grow sa ila ang generous heart na willing to give something for you na bisan buntay pa, bisan maiwan sa siya panahon na mayroon sa pagpusulo ng mga tao. I-bless ang mga katawan nila ino, i-bless ang pastor ko sa mga minister sa mga katawan nila ino, mayroon na namo at yung mga anak na magkakos. God bless you and God bless you. Hindi ko mabuhay tapos hindi ko paulit na ito kay gawlan na itong mga pautugan sa Sibalo. Wala si Jesus niya. Base ko sa siya ang pagkabot ng pastor na dito na sa pagkakasal. Thank you. Hope to see you again.